Salamat sa Panginoon na pwede natin siyang lapitan sa ating sandali at tunay na siya ang nakakalan ng ating mga pangailangan. So, let us offer this time to the Lord as we ask for His blessing as we study His Word. Let's pray. Almighty Father, we worship and adore you. Maraming salamat for the blessed privilege to be with your people in your house of prayer. Maraming salamat sapagkat alam namin kayong dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak at nalalaman ninyo ito, Panginoon, bago pa namin sabihin sa inyo. And so we pray that you would continue to direct and guide us in every decision that we have, ano man ang aming mga kalagayan. Panginoon, sa mga nangihina kayong patuloy magpalakas, sa mga nangangailangan ng encouragement, O Lord, uplift our soul and help us to truly trust you for all things. Be thou exalted and glorified even in our short study for this afternoon. For we commit all of these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Since we're talking about the book of Ezekiel, as an overview, ang pinaka-main theme of the whole book is the glory of the Lord, ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya isang statement ang paulit-ulit binabanggit, sabi ng Panginoon, you will know that I am the Lord. Malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Pwede nating hatiin ang aklat na ito at least sa dalawang bahagi. Una would be the prophecy of judgment, ang paghuhula patungkol sa paghatol, and then the prophecy of restoration. Hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang bayan dahil ibabalik niya sila. So, from chapters 1 hanggang 32 would be the 7 years of prophesying, horror, and no hope. Ito ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng kaharian ng Judah at Israel. At ang sumunod na kalahating bahagi, from chapters 33 to 48, would be 15 years of prophesying hope. Papakita naman ng Diyos na kapag sila ay nanumbalik, mayroon pa rin pag-asa sa Kanya. Kung natatandaan nyo, during our first study of this, we gave an overview, and then last time, we went through chapters 1 to 3. At sa chapters 1 to 3 of Ezekiel, nakita natin, ang Diyos ay nagpakita ng vision kay Ezekiel at nakita niya ang kalwalhatian ng Panginoon. Napakahirap imagine ng vision, pero I'm sure manghang-mangha itong si Ezekiel. At doon siya tinawag ng Diyos bilang maging propeta at tagapagbantay. He became the watchman and the prophet of God. Sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ngayon, from chapters 4 to 24, this would particularly focus on the judgments against Judah. Kaya pinamagatan po natin ang pag-aaral natin, when God proclaims judgment to His people. Kapag ang Diyos ang nagsabi na siya ang maghahatol sa Kanyang bayan. As a summary of Ezekiel chapters 4 to 10, may mga serye na ipapakita ang Diyos sa pamamagitan ng talinhaga, sa pamamagitan ng mga signs and visions, para ipakita na siya ay nagagalit sa kanyang bayan, sa kanilang paglayo sa kanya, at sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito ipapakita ng Diyos, lalo na sa kanyang paglayo, yung kalwalatian ng Diyos, lalayo sa kanyang templo, ipapakita niyang talagang malala ang kalagayan ng kanyang bayan. So, ipapakita ng Diyos na siya ay Diyos na matuwid, hindi mapipigilan ng paghatol, at ipapakita niya ang kanyang presensya ay mawawala sa kanila. So, ang pinaka-main themes of Ezekiel chapters 4 hanggang 10, or the outline of this section, first of all, would be the symbolic acts of siege. From chapters 4 to 5, may ipapagawa ang Diyos kay Ezekiel, at later makikita natin, gagawa siya ng pinaka-modelo
kung papaanong hahatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Pangalawa would be the prophecies against idolatry from chapter 6 to 7. Dahil na ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan, hindi inuuna ang Diyos, papakita ng Diyos, hindi niya papayagan na magpatuloy ang kanyang bayan ng ganoon. And pangatlo, the visions of temple destruction and the departure of God's glory. Papakita ng Diyos kung paano kahit ang templo ay masisira at mawawala ang kaluwalhatian niya from chapters 8 to 10. Again, the theme, they shall know that I am the Lord. Malalaman nila na ako ang Panginoon. This is the recurring theme in the entire book of Ezekiel. Bakit sila hahatulan ng Diyos? Sapagat ito ang paraan ng Diyos para ipakilala na siya ang hari, siya ang banal na Diyos ng Israel at kahit na mga ibang mga bansa. In fact, dito natin makikita sa Ezekiel chapters 4 to 10, yung tinatawag na theology of departure. Ano yun? Kung natatandaan nyo, even in the Old Testament, ang sentro ng buhay dapat ng bansang Israel ay ang Diyos. Di ba kung paano nila in-arrange yung mga camps, lahat ng gagawin nila dapat sa Diyos nakatuon. Pero ngayon, papakita ng Diyos sa kanilang patuloy na pagsuway at paglayo sa Kanya, hindi na siya ang magiging sentro ng kanilang bayan. Which is again, a very, very sad situation. Tatlong bagay ang ipapakita ng Diyos kay Ezekiel na dapat niya gawin. Ito yung tinatawag natin, pupunta tayo sa unang sinabi ko, from Ezekiel chapters 4 to 5, the symbolic acts of siege. Ang simbolo ng pananakop sa kanilang bayan. Kung mapapansin niyo, sa chapter 4 verses 1 to 3, may tinatawag siyang model siege. At alam ko may imagine nyo to. Lalo na kapag yung mga bata naglalaro ng mga sundalo. Parang ganun ang ipapagawa ng Diyos. Tingnan nyo verses 1 up to 3. Sabi ng Panginoon in chapter 4 of Ezekiel, verses 1 to 3, "You also, son of man, take a clay tablet and lay it before you, and portray on it a city, Jerusalem. Lay siege against it, build a siege wall against it, and heap up a mound against it. Set camps against it also, and place battering rams against it all around." In the second part of verse 3, "This will be a sign to the house of Israel." So kung may imagine nyo, meron siyang clay tablet, at sa clay tablet, ando dun ilalagay ang plano ng lugar ng Jerusalem. At parang bata, naglalaro ng mga toy soldiers, papakita ngayon ang paglusob ng ibang bayan sa kanilang syudad ng Jerusalem. At sa kasaysayan naganap ito. In the year 588 BC, the Babylonian army began to siege the city of Jerusalem. Bago maganap, pinakita na ng Diyos at i-demonstrate mismo ni Ezekiel ang magaganap. Now, but what amazed me ay yung susunod na bahagi ng chapter 4. From verses 4 to 8, it is the bearing of iniquity o ang pagdadala ng kasalanan. May papagawa ang Diyos kay Ezekiel na kung tayong titingin, nakakamanga. Bakit? Tingnan niyo yung sabi sa verse number 4 of chapter 4. "Lie also on your left side and lay the iniquity of the house of Israel upon it. According to the number of the days that you lie on it, you shall bear their iniquity." Sa utos ng Diyos, kahit si Ezekiel sa kanyang paghiga, hihiga siya sa kanyang kaliwa for 390 days. At ito ay patungkol sa bayan ng Israel. And then, sa kanya namang kanan, on his right side, hihiga siya for 40 days, representing Judah. At dito sinasabi ng Diyos, ito ang simbolo na babatahin niya ang parusa
na dapat sa bayan ng Diyos. At nung iniisip ko to, pinaramdam ng Diyos kay Ezekiel yung magaganap sa kanyang bayan. And immediately, hindi ko mapigilan, ito ilustrasyon. Pero sa atin, merong totoong nagbata ng ating kasalanan at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang symbolic, pero totoo na binata niya yung ating kasalanan. Remember Isaiah 53:6, the second part? The Lord has laid on Him the iniquity of us all. Kaya pwede tayong mapatawad at malinis dahil binata ng Panginoon yung ating kasalanan. Pero in some way, ito ang gustong ipagawa ng Diyos kay Ezekiel. Kaya sabi ni Daniel Block, na isang Bible commentator, sabi niya, He now placed the role of the priest, carrying the burden of His people's sins on His shoulder. Kailangan maramdaman ni Ezekiel ano ang tungkulin ng isang saserdote at isang propeta ng Diyos. Babatahin niya yun. And somehow, bagamat hindi natin ito role dahil ang Panginoong Kristo lang gumawa, pero in a limited sense, hindi ba ina-encourage tayo ng Bible to bear one another's burdens? Batahin natin ang kabigatan ng bawat isa. Nangangulugan, ang mga totoong anak ng Diyos, lalo na mga lingkod ng Diyos, somehow, nararamdaman natin ang kabigatan na dinadala ng iba. Hindi pwedeng tayo lang Kailangan pinapanalangin natin sila. Nararamdaman natin yun. May pangatlong bahagi dito in chapter 4, verses 9 to 17. Gagamitin pa ng Diyos ang ilustrasyon ng kakaunting pagkain or rationed food. Tignan niyo yung verse number 12. And you shall eat as barley cakes and bake it using fuel of human waste in their sight. Yung kakainin ni Ezekiel na tinapay ay mixture ng mga iba't ibang grains. At ang iinumin niyang tubig, kaunting-kaunti lang, may takal, may measure. Bakit? Magpapadala ang Diyos sa kanyang bayan ng taggutom at kakapusan ng pagkain. Mawawalan sila ng kakainin. At hindi lang yun. Pagkatapos daw habang binebake ang tinapay na ito, ang gagamiting pang luto sa ilalim, dumi ng tao. Later, papalitan yan sa dumi ng baka. Anong ibig sabihin? Bukod sa magugutom ang mga tao, papakita din ng Diyos ang kanilang karumihan. Ang tinitingnan, dapat gagamitin yung human waste at yung waste ng baka. Yung pala, in ancient times, natural na ginagamit nila yan, lalo na kapag pinapatuyo na, nagiging panggato. Pero yun ang gagamiting illustration. So, gaya nga ng sinabi ko, sa mga totoong naglilingkod sa Diyos, ipaparanas ng Diyos somehow kung ano ang karanasan ng iba para maramdaman din natin at ipanalangin natin sa Panginoon at mas maging effective tayo na mag-minister sa kanila. Doon nagkakaroon ng buhay yung mga katotohanan na ating natututunan at ipinapangaral. Kapag naging totoo sa buhay natin yung nararamdaman at nararanasan ng mga tao. Sa chapter 5, may ika-4 na bahagi dito, in verses 1 to 17, ang pag-aahit ng buhok or hair shaving. Ipapagawa na naman ng Diyos kay Ezekiel. Sabi sa verse 1 of chapter 5, And you, son of man, take a sharp sword, take it as a barber's razor, and pass it over your head and your beard. Then take scales to weigh and divide the hair. Puputulin ni Ezekiel ang kanyang buhok at hahatiin din ito sa 3 bahagi. Yung isang bahagi susunugin, yung isang bahagi dadaanan ng espada, at yung ikatlong bahagi ikakalat. Ibig sabihin, ito ang iba't ibang magaganap sa bansa ng Diyos. May mga salot, may tagutom, merong mamamatay sa espada, at merong ipapadala
sa ibang dako bilang alipin. Bakit kailangan gawin ng Diyos ito bilang paghatol? Sa chapter 5, verses 5 to 10, binigyang mga dahilan ng paghatol ng Diyos or reasons for judgment. Pero babasahin ko lang ang Ezekiel 5, 7 to 8. Sabi dyan, "Therefore, thus says the Lord God, because you have multiplied disobedience more than the nations that are all around you, have not walked in my statutes, nor kept my judgments, nor even done according to the judgments of the nations that are all around you." Verse 8, "Therefore thus says the Lord God, indeed I, even I, am against you, and will execute judgments in your midst in the sight of the nations." Notice, hindi lang sila sumuway, paulit-ulit ang pagsuway, multiplied disobedience. At ang sabi, higit pa sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Kung tutusin, ang Jerusalem, supposed to be sila ang magiging liwanag para ipakilala ang kalwalhatian ng Diyos sa mga bayan na walang pagkakilala sa mga pagano. Pero sila pa ang mas unang-una at paulit-ulit sinusuway ang kautusan ng Diyos. Kaya imbis na maging halimbawa ang Jerusalem para sa kabanalan ng Diyos, sila ay naging mananamba ng Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Panginoon. Alam natin yung kasiman, di ba? With great privilege comes great responsibility. Kapag binigyan ka ng pribileyo ng Diyos, mabigat din ang responsibilidad. Hindi ginampanan ng bayan ng Diyos. At napakasaklap, kapag ang Diyos na mismo ang kumilos laban sa kanyang tinuturing na bayan. Ezekiel 5:13, sabi ng Panginoon, "Then shall my anger be spent, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be avenged. And they shall know that I, the Lord, have spoken it in my zeal, when I have spent my fury upon them." Nararamdaman nyo yung galit ng Diyos. Sa kanya daw kasigasigan o zeal, gagawin niya ang kanyang ipinangako na paghatol sa kanila. Ibig sabihin, walang makakapigil sa Diyos. Buti na lang, sa ating mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay dahil sa paggawa ng mabuti. Yun ay bunga ng kaligtasan binigay ng Panginoon. At dahil meron tayong katiyakan sa ating Panginoong Jesucristo, wala nang paghatol sa atin. Romans 8:31, remember? "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" Bagamat nararamdaman natin minsan, hindi natin nasusunod ang Diyos, tumitigas din ang ulo natin, pero salamat sa Panginoon, hindi sa atin nakasalalay ang kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. Pero dapat lalong magbunsod sa atin yun para naisin nating maluwalhati ang Diyos. Hindi natin aabusuhin yung biyayang ibinibigay ng Panginoon. So nakita niyo yung first part about the model siege. Pinakita ng Diyos ang magaganap sa kanyang bayan sa pamamagitan ng prophet Ezekiel. Ang pangalawang bahagi, prophecies against idolatry from Ezekiel chapter 6 to 7. At inutusan ng Diyos si Ezekiel in chapter 6, verses 1 to 14, na mangaral ng paghatol sa mga bundok, the judgment on the nations. Dahil sa mga bundok na iyon, sa matataas na lugar, doon nakalagay ang kanilang mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, in the high places. Kaya sa pamamagitan nito, ipapadala ng Diyos ang kanyang paghatol sa pamamagitan ng sword. Marami ang mamamatay, and even ang kanilang mga bones ay kakalat. Ito yung mga false worshipers. Again, papakita ng Diyos ang kanyang pagiging soberenya. Now, pero sa gitna ng paghatol, may maiiwan na totoong sasamba sa Diyos. Ito po yung tinatawag nating mga remnants. In verse number 8 of Ezekiel chapter 6, "Yet I will leave a remnant so that you may have some who escape the sword among the nations when you are scattered through the countries." Verse 10,
And they shall know that I am the Lord. I have not said in vain that I would bring this calamity upon them. Makikita niyo pa rin yung awa ng Diyos sa gitna ng kanyang matinding pagkagalit. Magtitira siya ng mga totoong sasamba sa kanya. Totoo naman, diba? Sabi nga sa Bible, sinong makatatayo sa galit ng Panginoon? Wala. Kaya kung hindi mag-iiwan ng Diyos ng mga remnants o matitira, ubus lahat. Pero salamat, God preserves His own people. Kaya dito sa paghatol ng Diyos, anumang inaasahan ng tao mawawala ng saysay. In chapter 7, verses 19 to 22, isang bagay ang papakita ng Diyos. Anumang kayamanan na meron sila, walang kabuluhan. Ano nga yan? Kahit ba may ginto ka, kahit may pila ka, kahit na meron kang connection, pag dumating ang paghatol ng Diyos, walang magagawa lahat ng kayamanan ng tao. At pangalawa, makikita nyo, ang kanilang pinaka-pipitagang templo, proud na proud sila ang bayan ng Diyos, sila lang ang sumasamba sa totoong Diyos. Pero in chapter 7, verses 23 to 27, babagsak ang templo. Bakit? Matagal na nilang pinabayaan at matagal na nilang dinungisan ang pangalan ng Diyos. Kaya sabi sa chapter 7, verse 27, the second part, and according to what they deserve, I will judge them. Then they shall know that I am the Lord. Kung ano yung nararapat, bibigay ko sa kanila. Hahatulan ko sila at malalaman nilang ako ang Panginoon. Kaya makikita nyo, there are two ways to know God. Yung makilala mo ang Diyos bilang Panginoon na tagapagligtas at siya ang iyong hari, napakasarap na pagkakilala nun. Pero yung makilala mo siya sa paghatol, napakasaklap nun. Makikilala rin siya ng mga tao, pero sa kanyang pagiging banal na Diyos, nagpaparusa. Huwag nating hintayin yung galit ng Diyos. Mas masarap makilala ang Diyos sa kanyang awa, sa kanyang biyaya. Kaya di ba, pag sinasabi natin, kumusta ka na? Tama naman pag sinabi natin, I'm better than I deserve. Dahil karapat-dapat sa atin yung galit ng Diyos. Pero pag binuhos pala ng Diyos, walang magagawa ang sino. At pangatlong bahagi is found in Ezekiel chapters 8 to 10. Ito na yung pangitain kung paano binaliwala nila ang templo at ang presensya ng Diyos ay mawawala. Visions of temple desecration and divine departure. Bakit? Makikita niyo sa chapter 8, verses 1 to 18. Ito na yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao sa loob mismo ng templo. At may imagine nyo to. Wala si Ezekiel sa Jerusalem, at lalo naman sa loob ng templo, pero dinala siya ng Diyos doon. At later makikita natin para ipakita sa kanya ang mga kaganapan dyan. At dito ipapakita in chapter 8 ang mga pagsamba ng supposed to be bayan ng Diyos na nagpagalit sa Diyos. Sapagkat meron silang itinayo yung mga imahe para ang Diyos ay magselos. May inilagay silang imahe ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit may mga babaeng umiiyak sa Diyos-Diyosan na si Tammuz. So itong mga nagpapakilalang bayan ng Diyos, kabaliktaran ng ginagawa nila, ipapakita ito ng Diyos. Sabi sa Ezekiel chapter 8, verse 3, especially the second part ng verse 4, the Spirit lifted me up between earth and heaven, and brought me in visions of God to Jerusalem, to the door of the north gate of the inner court, where the seat of the image of jealousy was, which provokes to jealousy. Verse 4, and behold, the glory of the God of Israel was there, like the vision that I saw in the plain. Di ba, ang gandang tagpo, even in the Old Testament, kapag ang kalwalatian ng Diyos na pamalas nila, yung Shekinah glory, tapos kapag ang presensya ng Diyos andyan,
Pinakita ng Diyos yan sa templo, andun yung kalwalatian niya. Ang problema, hindi nga mahalaga sa mga tao kung sino ang Diyos at ang kalwalatian ng Diyos. Kaya may makikita tayo dito at least 4 abominations. Una is the image of jealousy. Doon sa Northern Gate, meron silang idol na itinayo, possibly daw yung Asherah pole, na nagbigay ng pagkagalit sa Diyos. Kaya ang tawag doon, the image of jealousy. That's found in chapter 8, verses 3 and 5. Pangalawa, may secret idol worship. Yung mga elders, sipin niyo mga pinuno ito. At kanilang sinasabi, sa isang tagong lugar sa loob, 70 elders ang nagsusunog ng insenso sa mga hayop, sa mga Diyos-Diyosan. At alam niyo ba sinasabi nila, hindi tayo nakikita ng Diyos. Hindi tayo nakikita ng Diyos. That's found in chapter 11, verses 11 to 12. Napakatapang sa paggawa ng mali at iniisip nila, magagawa nila yun dahil wala ang Diyos sa tabi nila. Ito yung tinatawag natin ang mga tao nagiging brazen, masyadong matapang sa paggawa ng kasalanan. Pero walang nakakaligtas sa Diyos. Pangatlo, may mga kababaihang umiiyak. Pero ang kanilang iniiyak, hindi sila umiiyak sa Diyos, umiiyak sila kay Tammuz. Sa North Gate, yung mga women, they mourned for Tammuz, who is the Babylonian fertility god. Ito daw ay katumbas sa Greek god, si Adonis. Narinig niyo na siya. That's found in chapter 8, verse 40. Imagine, iiyakan mo yung Diyos-Diyosan. That's how corrupt they were. And then, in chapter 8, verse 16, sinasampa nila ang araw. The sun worship. Again, in the inner court, 25 men worship the sun. Tinalikuran nila yung templo at sumasamba sila sa araw. Alam naman natin, nilikha lang yan ng Diyos. Again, ganito nakababa ang kalagayan ng bayan ng Diyos. At nung binabasa ko to, amazing para sa akin, yung kasamaan. Nakakamanga, bakit? Kung masama yung nauna, ang palaging babanggitin, meron pang mas masama. One greater than the other. Sabi ng Diyos, meron pang mas malala dyan. And then susunod, yung pangatlo, mas malala pa to dyan. And then dadating sa ikap-apat, mas malala. Ano pa bang mas lalala doon? Kumbaga, hinihigitan pa nila yung mga bayan na walang pagkakilala sa Diyos. Kaya pinag-aralan nga namin sa Sunday School about the irresistible grace of God. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, lahat tayo patuloy magkakasala at gagawin natin yung mas higit na kasamaan, hindi natin akalain kaya natin gawin. Pero salamat sa makapangyarang biyaya ng Diyos na nagpapabago sa atin. At dito, pagdating sa chapter 9, verses 1 to 11, may ilalagay na tatak ang Diyos sa kanila at maraming tao ang mamamatay. The marking and the slaughter. Ito ang kasama sa paghatol ng Diyos sa kanyang syudad na Jerusalem. 6 na executioners ang inutusan para patayin ang mga naninirahan. Pero bago ang destruction, merong ilalagay sa kanilang fine linen marks sa kanilang forehead. Magkakaroon sila ng tatak, pero itong mga tinataka na to, sila ang hindi papatayin. God would spare these people. Now, Ezekiel chapter 9, verse number 4, sabi, "Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done with it." Again, the protection of God. Kaya, ang encouragement sa atin, habang dumadami mga tao lumalayo sa Diyos, habang dumadami mga tao gusto sa kasalanan,
Dapat ang totoong bayan ng Diyos umiiyak sa Diyos para sa ating bayan. Ang totoong bayan ng Diyos gustong ipangaral ang ebanghelyo ng salita ng Panginoon sapagkat walang pag-asa ang mga tao. At sabi ng Diyos, dahil may mga taong ganon, iingatan at poprotektahan na sila. Bagamat marami ang hahakulan. And finally, as we go to chapter 10, verses 1 to 22, dito ipapakita ng Diyos ang pinaka mahalaga sa lahat. Hindi naglalagi sa kanila ang kalwalatian ng Diyos. Kung natandaan nyo, sa unang bahagi ng Ezekiel, may nakitang vision si Ezekiel na chariot throne. Dito babalik iyon. Pero aalis na ang chariot throne na ito, iiwanan ng Diyos ang kanyang templo para masira. And in verses 1 and 2, you will notice the command for judgment. Ito daw yung mga may coals of fire between the cherubim at ikakalat yung coals of fire na yon, hinahapulan na ang bayan ng Diyos. And then in that same chapter, verses 3 to 5 and 18 to 19, aalis ang kalwalatian ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 10:4 and 5, Then the glory of the Lord went up from the cherub and paused over the threshold of the temple. And the house was filled with a cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. Chapter 10, verse 18. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. For the last time, sa yugtong ito, makikita nila ang kalulatian ng Diyos, pero papaalis na. Nakakalungkot na tagpo. Bakit? Sa napakahabang panahon, naging maaway ng Diyos sa kanyang bayan. Binigyan niya ng maraming pagkakataon. Pero naalala ko, yung 1 Samuel 4:21, nung nawala sa kanila yung Ark of the Covenant, ang nabanggit lang nila, Ichabod. The glory has departed. Wala na ang kalwalatian ng Diyos. And remember Revelation 2:5 to the church of Ephesus? Sabi niya, pag hindi kayo nagsisi, aalisin ko yung inyong candlestick or lampstand. Ibig sabihin, kahit yung iglesyang yun, pwedeng wala ng liwanag ng Diyos. Pwedeng nagtutuloy lang sila business as usual, pero wala ang presensya at kalwalatian ng Diyos at hindi nalulugod ang Panginoon. So as I was thinking of this, matagal na itong nangyari, pero meron pa rin spiritual impact sa atin. Bakit? Huwag nating hayaan kung tayo tinatawag na bayan ng Diyos na hindi na tayo lumalapit sa Panginoon, hindi na tayo nagpapa-examine sa Panginoon, maging matigas ang puso natin sa Diyos, at mas gawin natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Huwag nating hayaan, mga kapatid. In fact, habang tumatagal tayo bilang mga anak ng Diyos, lalo dapat lumalalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Lalo dapat lumalaki ang ating pag-ibig sa Panginoon. Lalo yung nagiging marundom yung damdamin natin na maglingkod sa Diyos hanggang sa nalalabing binibigay niya sa atin. Yun ang kaibahan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Sana, even this kind of preview can remind us, mabuti ang Diyos at napakamabiyaya ng Diyos. Pero remember, the Bible also says that judgment must begin at the house of the Lord. Pag yung mga nagsasabing anak ng Diyos, sila pa ang ayaw sa Diyos at hindi sumusunod sa Panginoon, sila ang unang didisiplinahin ng Panginoon. But I pray God will continue to encourage us and use us more for His glory. Let's pray. Eternal Father, maraming salamat sapagkat bagamat maraming nakatala sa inyong mga salita at inilagay ninyo ito for our learning. Alam namin, Panginoon, tinuturuan niyo rin kami on a personal level at gayon din bilang isang iglesia
na tunay na kayo ang makita namin sa inyong kabanalan, sa inyong kadakilaan, sa lalo pa, Panginoon, sa aming magkaroon kami ng isang masarap na kaugnayan sa inyo bilang aming Ama at kami ay inyong mga anak. Continue to challenge our minds and our hearts toward you. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang mundong ginagalawan namin ay nagpapatuloy sa kadiliman at paglayo. Pero alam din namin, Panginoon, dahil sa inyo at sa banal na Espiritu ninyo sa amin at sa inyong mga salita, ay pwede kaming magpatuloy anuman ang aming dinadaanan at ang aming pag-asa ay nasa inyo. Do bless us as we depart from this place, for we commit all of these things in the Lord Jesus' name. Amen. God bless us all.